So what's up guys, good day sa ating lahat. For today's video guys, ayan, aayusin na natin yung ating ginawang yung DIY natin dito sa ating M92 Beretta. Yan, last time guys meron tayong DIY dito na tawag nito, meron tayong DIY dito na anong tawag nito, recoil reducer. So yung ginawa kong yon, medyo pinakapalan ko siya ng pinakapalan, yung dinikit ko dito sa yan, pakita ko guys ha. May dinikit ko rito sa ano to? Ayan. Yung karton. Hindi ko alam kung anong tawag ng karton na yun pero para siyang karton. Yan. Lawan na natin guys na medyo madilim talaga ganyan yung ilaw ko. So ayan guys, meron ako ikinabit dyan nung nakaraan. Ayan. May ikinabit ako dyan parang ano, parang karton na hindi ko maintindihan, nakalimutan ko tawag niyan yung ginagamit yan sa mga ano sa mga panaplex, yan, sa mga signage. So nilagay ko yan dyan. So ang gagawin ko guys, papalitan ko siya ngayon ng rubber. Ano ba yun? So guys, may nakita akong ayan rubber. So meron akong cutter dito. Ayan, gagamitin ko, ikakat ko siya na saktong sakto rito. So yun guys, gagawin natin ngayon, i-DIY natin. At titignan ko muna kung yun, saktong sakto yung kapal guys. Bali makapal yan yung una kong ginawa guys. So binawasan ko kasi hindi na siya tawag nito, hindi na siya i-slide lock. Yan. Yan. Hindi siya nag-slide lock. So binawasan ko yung inilagay ko. Yan. So ayun, tanggalan natin guys, punasan natin kasi masyado siyang malangis. Yan. Meron ako rito guys na alcohol. Tanggalin muna natin yung ano niya, tanggalin muna natin yung langis, yung silicone oil. Yan. Para dumikit yung ating, yan, medyo malikot yung camera natin guys, sana lang hindi kayo mahilo. Yan. So ngayon guys, Ayan, wala na siyang ano.
Slicein natin to guys. Ito. So, ayan guys, no, yung ating rubber. So tingnan natin, sukat natin. Oh, sukat na sukat guys, ah, saktong sakto yun, oh. So saktong sakto siya guys, papantayin na natin. So dito tumatama guys yung ano guys, no, dito tumatama yung slide. So ingat lang tayo, baka masugatan tayo nitong ano. Yan. Ay. Yun, saktong sakto siya guys. Medyo slant lang natin dito sa gilid para doon sa barrel, hindi tatama sa kanya. Yan. So guys, lalagyan na natin ng ano to. Hindi, sukat ko muna yung isa para pantay na sila. Yan. So isusukat natin ngayon tong ano guys, tag ito, yung pinaka rubber ano niya. Ayun. Ayan guys, kung nakikita nyo, oh, yung rubber niya hindi tumama. Ayan, oh, ayan. Kasi yung ito yung pinaka ano tawag nito, shock buffer. Ito yung pinaka shock buffer ng ano ng M92 eh. Yan yung tumatama diyan sa ano tawag nito, sa pinaka slide. Ayun, oh, tumatama siya sa slide. So yung ano naman, yung slide, dito siya tumatama guys. Yung slide. Slide itong lower frame. Ayan guys, oh. Ito
tumatama yan dyan sa slide pagka nagre-recoil siya. Ano tawag nito? Nagbo-blow back. Hirap palang ilaw kasi rito guys sa aking guardhouse. So, yun, didikitan na natin siya guys. Ilawan na nga lang natin. Yan. Ito paano may liwanag. So, ididikit na natin siya guys. Yan. Hindi lang nakikita masyado kasi madilim. Madilim dito sa aking guardhouse. Wala akong ibang mapag-anuan eh. So, lalagyan natin ng yun. Tanggalin muna natin to. Yan. Ano yan? Ididikit na natin to guys. Tapos yung kabila rin guys, taka natin. Ayan. Tapos saan na yung rubber? Alagay din natin yung isang rubber. So yan guys no, DIY ko lang yan guys, yung aking ano lang yan, paniniwala ko lang yan guys no, na makakatulong siya na mabawasan yung recoil, yung sipa nitong ano. Kasi nung kinapalan ko siya guys, kaya ko binawasan yung dati kong nilagay. Kinapalan ko siya, hindi na siya nag-slide lock. Putok lang ako ng putok guys. Nagtataka ako nung una. Tataka ako bet hindi na siya nag-slide lock. Yun pala. Yun nga pala yung magiging epekto pagka sobra-sobra sa yung guys, sa mga Glock o kaya sa high kappa, nilalagyan nila ng shock buffer. Yung rubber shock buffer, ayun. Hindi nga pala nag-i-slide lock yung kanilang mga unit. So yun yung naisip ko rito. Napagtanto ko na kaya pala hindi nag-i-slide lock kasi sobrang kapal yung inilagay kong rubber. So, papantayin ko lang guys no. Bawasan ko lang, pantayin ko lang. Yan. Sukat natin yung yan guys hindi tumatama yung guys, yung pinaka shock buffer nya, saktong sakto lang. So yun nga pala guys no, yung aking kinulayang ko uli ng itim. 'Di ba silver na siya? Kinulayang ko siya uli ng itim. Kasi mas nagagandahan talaga pag kulay itim siya. So ayan guys no, medyo na siya. Mabilis namang matuyo tong aking pandikit na to. Ayan yung oil frag oil 3. Ayan, mabilis namang matuyo yan. So ayan, DIY ko lang yan guys no. Sa akin lang yan.
kumbaga sa ano, haka-haka ko lang yan, paniniwala ko na makakatulong siya. Pero doon sa una kong nilagay dito, yung in-improvise ko na yung una, yan, yung parang karton na ginagamit sa signage. Gumana naman siya. Yun nga, nung sumobra yung kapal, nung pagkakalagay ko, bali, ano, nagano siya, to, hindi na siya nag-slide lock. So, ni-reduce ko yun, binawasan ko. So, ayan, yung sakto, yan yung karton. Rubber. Yung rubber na yan, nakita ko yan, yung mga paa ng lamesa, guys. Ayan, oh. Paa ng mga upuan. Saktong-sakto yan, guys, sa kapal, oh. Yan. Yan. May nakita ko rito sa aking guardhouse. Yan, oh. So, subukan ko, guys, no, kung mag-slide lock siya. Puputok natin sa labas, guys. Yun, guys, oh, mag-slide lock. Tapos hindi na siya masyadong malakas mag-recoil. Pagka pumuputok siya, hindi masyadong gumaganon. Parang saktong-sakto lang. Oh, slide lock. So, hindi masyadong napepersa yung ating lower frame at saka yung ano, yung tawag nito, lower frame at saka yung slide natin. Hindi siya masyadong nagkakaroon ng pagbanggaan. Ito, dito kasi tumatama yung guys. Dito tumatama yung guys, yung pinaka ano. So ayun guys, okay na tong ating ano. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood sa aking munting vlog ng pagdi-DIY. Maraming salamat at sa muli, God bless sa ating lahat guys.